Ayan po guys, magandang araw po sa lahat. So in this video po is malungkot po muna ang pag-uusapan natin. Ito po ay patungkol sa hindi inaasahan nga po na nangyari sa akin na di ko alam bakit nangyari po sa akin yun. Di ko talaga alam. Pero talagang napakasakit po para sa akin kasi lahat po ng hirap ko, lahat ng pinag-ipon ko, lahat ng pera ko is talagang naubos, talagang nawala, talagang na-scam po lahat. At nung nangyari nga po yun, last Saturday po yun ay talagang 3 pesos na lamang po yung natira sa sa pera ko that time. Tapos yung pakiramdam ko talaga nung nangyari po talaga yun is talagang hindi ko alam. Alam niyo po yung sobrang sakit ng ulo ko, sobrang lamig ng katawan ko, yung parang lutang na lutang ako, yung mga kahit may mga nakakasalamuha akong mga tao that time is parang di ko alam kung anong mga pinagsasabi ko. Parang hindi ko talaga alam ba. Alam niyo po yung siguro yun po yung yung mga nararamdaman po ng mga taong nagpapatiwakal, nagpapakamatay, kasi that time talaga is parang yun po yung naramdaman ko na wala na akong pakialam dahil nga po sa nangyari po sa akin. Although hindi po siya ganoon kalaki na pera, pero para sa akin is napakalaki na po nun kasi napakahirap po ng buhay, especially po para sa akin na wala akong regular na trabaho, kasi nga po inaalagaan ko po yung mama ko na bulag. So dito lamang po ako sa bahay gumagawa ng mga contents, mga reaction videos. So minsan wala akong sahod, kumbaga sa YouTube mga nasa 2 to 3 months pa ako bago ko sumasahod, tapos napakaliit lamang po ng sinasahod. Sa Facebook naman nasa 1.5 to madalas 1.5 2K ganun po yung sinasahod ko doon, napakaliit lang naman po sa loob ng isang buwan. So kapag may sinasahod po talaga ako, kahit na mapakaraming gastusin, pagkain, pambayad sa bahay, mga bills, mga gamot ni mama, is talagang nagtitira po ako ng pera kahit kaunti para for emergency. At yun nga po yung naipon ko sana lahat, na umabot po ng 24,000 mahigit. Kaso nga lang po is na scam nga po yun, naubos nga po lahat ng ipon ko, naubos lahat ng pera ko. Kaya nung nangyari po sa akin yun is talagang sobrang ang lamig po ng pakiramdam ko that time na hindi ko talaga maintindihan. So mga ilang araw ko pong dinadala po yun, kahit na gumagawa po ako ng video dito, pero yung nasa puso ko, nasa isip ko, andun pa rin po talaga sa nangyari po sa akin na hindi inaasahan, na napakasakit po talaga. Di ko alam kung walang nakipag-usap sa akin that time, kung walang nag-comfort sa akin that time, di ko alam kung buhay pa ba ako ngayon, kasi hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko that time. Yung naglalakad pa nga ako sa kalsada, tapos muntik pa akong mabangga kasi nga po lutang na lutang po talaga ako. So ganito po kasi yung nangyari. May biglang nag-message po sa akin sa Telegram. Actually parang nakilala ko na po yun siya dati, parang naka-meet ko na siya, tapos nag-message siya sa Telegram. Sabi niya is may extra time ba daw po ako, at daw po, may kumbaga mayroon pong online na gagawin at magkakapera na. Tapos ang kailangan lamang daw magawin is mag-like or mag-follow lamang po ng page sa Timo po yata, o sa Timo. Kaya every follow ng page ko is magkakaroon nga po ng pera. Tapos yun, binigyan po niya ako ng first trial. First 3 na follow ko po sa Timo na page is nagkaroon po ako ng 120 pesos at nakuha ko nga po yun. So medyo ginanahan nga po kasi nakuha ko nga po yung 120 pesos. Then after that, syempre naganahan na ako. So gusto ko nang ituloy yung ginagawa na mag-follow. So ipinasok po niya ako sa isang group chat po nila, kung saan andun po yung lahat ng mga members na umabot na po sa 2,000 plus nga po na members po doon. Tapos merong mga ginagawang mga task po pala everyday, 26 na task. Bali yung 20 na task is yun po yung pag-follow po ng mga pages po sa Timo, kung saan every follow is magkakaroon ka ng 20 pesos every page na pinapollow. At yung 20 pesos is tataas yung value po doon kapag halimbawa hindi ka mag-skip ng mga pina-follow or ng mga tasks. So tataas po yung kumbaga parang daily, tawag yan, every follow na rate po mo po tumataas po. So sa akin po, dahil nga po napaka-active ko that time, so sunod-sunod po yung pagka-follow po, yung paggawa ko ng task, sunod-sunod po. So umabot po sa 80 pesos per follow po yung nangyari. So at least nakakuha po ako ng medyo malaki-laking pera din po that time. Mga umabot din po sa siguro sa mga 1,000 din po. Then meron silang tinatawag na welfare task. Yun po yung yun po yung kumbaga kailangan mong mag-invest ka, magbibigay ka ng pera sa kanila, but then babalik din po yun. So sinubukan ko din po yun. First trial is 1,200.
And ang nangyari po is, yun nga po, nakuha ko nga po yung 1,560. So that time is kabang-kaba po ako kasi nga po baka ma-scam yung 1,200 ko. So yun, ginawa ko po yun. At yun, nakuha ko naman yun ng 1,560. So medyo ginanahan po ako kasi syempre, di ba, sino ba naman mag-aakala na yung 1,200 mo biglang maging 1,560, mga ilang minuto lang. So after that, meron na namang mga task ganoon. So ginawa ko naman yung mga task until yung second welfare task naman na since baguhan po ako, so yung 1,200 na investment ano na po yun, hindi na pwedeng gamitin kasi nagamit ko na. So ang next po nun is 3,500 na po. So sinubukan ko, syempre naisip ko, syempre nakuha ko naman yung kanina, so ibig sabihin nito is makukuha ko rin po yung next. So yun po yung ginawa ko, 3,500 po. However, 3,500 po that time. So po yun, tumaas din po yun nung nagawa ko po yung task nga po doon sa po yun Black Metric po na para siyang cryptocurrency or parang Bitcoin po yun, kailangan mang i-click ka doon, so tumataas po yung value ng pera. So nangyari nga po yun, nagawa ko nga po yun. So yung ko po, yung 3,500 naging 4,550 po yata yun. And then akala ko yun na po yun. So after that, hindi pa natapos yung task. Kumbaga po kasi yun, kapag merong welfare task, so ina-add ka ng parang tutor sa isang group kung saan magkakasama po kayo doon. So hindi pwedeng tumigil doon hanggat hindi natatapos yung mga task. So after nga po nung 3,500 na investment, so akala ko makukuha ko na, but then merong panibagong task nga po in that group. So kailangan magdagdag ng 1,500. So dinagdagan ko naman ng 1,500. So kumbaga yung kabuuan na nabigay ko that time is 5,000, tapos naging 6,500 po siya at nakuha ko nga po yun. So that time pa lang is naganahan na po talaga ako. Alam niyo po yung sobrang ganado ko po kasi imagine guys, 6,500, yung 5,000 naging 6,500 nang wala lang isang oras po yun. So yun, ginanahan ako until another welfare task naman, pangatlong welfare task, at doon na nga po nagsimula ang lahat. Dahil nga po ginanahan na po ako, so sabi ko, sige, i-try ko ulit yung 3,500. However, nung nasend ko na nga po yung 3,500, sabi ng tutor na not available, walang slots daw po yung 3,500. So kailangan magdagdag ng 2,500 para maging 6,000 po. So since yun nga po, malaki naman yung tiwala ko kasi nga po nakuha ko na po yung first tsaka second po na welfare task na sumahod po ako doon. So yung nangyari po is naging 6,000 po, dinagdagan ko po ng 2,500, so 6,000 po lahat. So ginawa ko po yung task, natapos ko yung task, at yung pera is naging 11,000 plus po yun. Kasama na po yung lahat na po yun. 11,000 plus po yun Hindi ko alam yung exact na amount. Then after po nun, akala ko tapos na, kaso nga lang sabi ng tutor na i-check daw po muna niya bago daw po mag-cashback or i-release yung pera, i-check daw po muna niya yung kung meron daw bagong order yung client, kasi hindi daw po pwede na i-release yung pera kapag may bagong order pa. So pagka-check niya may bagong order, so doon na po ako kinabahan kasi akala ko na po and then yung bagong order, so ang kailangan pong i-invest doon is 18,800, 26,000 po yan yata yung pangalawa, tapos yung isa is parang 50,000 plus yun. So pinapili po kami doon, kailangan uniform, kailangan pareho kami ng pipiliin. So yung pinili po namin is yung 8,000, yung pinili po nila is 18,800. Sabi ko is kung pwede titigil na po ako kasi wala na talaga akong maibibigay na pera. But then yun nga po ang paliwanag nila ng tutor na kung titigil ako, hindi ko talaga makukuha yung aking pera. So naisip ko na sayang naman yung 6,000 ko kung hindi ko ipagpapatuloy, since malaki naman yung tiwala ko na makukuha ko talaga yung pera. Kasi kung magdadagdag ako ng 18,800, magiging 34,720 po lahat ng kukunin ko. So yung mga kasamahan ko is yun, nagbigay sila kaagad, pero ako naghanap pa po ako ng paraan para makapagbigay nga po nun, until na naisip ko na yung mga ipon ko, sige, ko na lamang to kasi makukuha ko naman. So yun po yung nangyari, nagdagdag po ako ng 18,800. So ang total po na naibigay ko doon is 24,800, and dapat makuha ko po is 34,720. At yun nga po, doon nga po nangyari yung pinakamasakit po sa akin, kasi akala ko yun na po yung second order, yun na po yun, kumbaga makukuha ko na po yung 34k. However, that time is sabi naman ng tutor na i-check daw po muna niya ulit kung may bagong order. At yun nga po, may bago nga pong order at nagkakahalaga po ito ng 59k
Yung first option, second option is parang nasa 100k yata. Basta malaki po yung malaki po yung kailangan doon, 59k. So yun, sila agad nagbigay sila kaagad yung mga nasa kasamahan ko sa group. At ako naman, syempre wala na talaga akong kapera-pera kasi hirap na nga akong ibigay yung 18,800 that time. So ang nangyari, sabi ko is hindi ko na talaga ipagpatuloy, talagang initigil ko na po kasi mahirap na po hanapin yung 59k. Pero yung sabi nga po nila na yun nga, kung ititigil mo ito is hindi mo na makukuha yung lahat ng pera mo kasi nga hindi na magbibigay ng parang code or something, fan code yung system kasi nga po hindi natapos yung task. So yun nga, naisip ko na parang na-stress na po ako doon, sobrang na-stress na po ako, sobrang nilalamig na po ako, hindi ko na alam yung nararamdaman ko that time kasi nga po malaki-laki din po yung nawala sa akin, 24,800. So sobrang laki po doon. And then yun nga, pinilit nila ako na magdagdag na lang ako ng 59k kasi kung ibibigay ko yung 59k daw, last task na nga daw po, hindi na or wala nang panibagong task at ibibigay na daw po lahat ng pera ko na abot daw po ng 124k. But then yun nga, mahirap namang hanapin yung 59k. And then naisip ko na baka pag ibigay ko naman yung 59k tapos yun nga, biglang may bagong task na naman, so parang na naman, kumbaga wala na talaga akong makapagkukuhanan. So yun, naisip ko na yung mga kasamahan ko doon, may dalawa kaming baguhan daw kunyari doon pero nakapagbigay siya kaagad ng 59k. So naisip ko na tama ba ito, parang may mali yata, imposible naman na baguhan tapos yun nakakapagbigay na kaagad ng ganun kalaking halaga, nagka-trust na kaagad ng ganun kalaking halaga. Until then yun nga, naisip ko na parang may mali na po talaga dito. At yun, nag-post na po ako doon sa Facebook yung mga nag-post na po ako na may mga nag-advise sa akin na scam lang po yan, until na-check ko po sa YouTube na yun nga po, scam nga po pala talaga yun. Tawag doon is task scam. Kumbaga hindi sila titigil sa mga ginagawang task na yan. Kumbaga kunyari lang po yun na may task pang panibago para talaga magdadagdag ako ng invest na pera. At yun nga po yung nangyari sa akin. So yun po, napakalaki po nang nawala sa akin. Para sa akin napakalaki na po ng 24,800 kasi pinaghirapan ko din po yun. Yung perang yun is para din sana yun sa mga pangangailangan na sa pagkain, sa gamot ni mama, ganito ganyan. So napakarami po ng ng mga kailangan kong sana sa pera. Kaso nga lang yun po yung nangyari, kaya grabe po yung pagka-stress ko talaga kasi walang-wala po talaga ang natira sa akin that time. Talagang blankong-blanko po yung isip ko, lutang na lutang po ako that time na naglalakad. So yun po yung nangyari sa akin. So for awareness lamang po, huwag po tayo magtiwala kaagad-agad sa easy money kasi talagang walang easy money dito sa mundo. Talagang kailangan paghirapan po natin. Yung mali ko lamang talaga kasi nagtiwala kaagad ako at hindi po ako nag-research muna ng mga tungkol nga po doon bago ko nga po ginawa po yun. So yun po yung napakasakit po na hanggang ngayon is talagang sobrang sakit pa rin po para sa akin at hindi ko talaga maiwasan minsan na maluha, maiyak dahil nga po lahat ng pinaghirapan ko, yung mga perang inipon ko ng mga ilang buwan, ilang taon is biga-biga na lamang pong mawawala. So na-open ko pa naman yung Black Metric na website, andun pa po yung 34,720. Sinubukan kong i-withdraw, however kapag meron na pong verification or real name authentication, failed po palagi yung pagka-upload ko ng ID ko. So di ko alam kung part po yun ng scam nila or sa website lang po yun. Pero sinubukan ko na po talaga na i-withdraw yun. Ako mismo yung mag-withdraw. Pero ayaw po talagang ma-withdraw kasi nga po nag-error po talaga pagdating sa pag-upload ng ID. So yun po yung nangyari sa akin na sobrang sakit po na di ko alam kung ewan ko basta. Pero nakapasalamat po ako ng malaki sa lahat ng mga nagbigay po sa akin ng kumbaga advices, mga kino-comfort po nila ako. Napakaraming salamat po talaga sa inyo kasi kumbaga na-realize ko din kung ano po yung mali na nagawa ko kasi nagtiwala po ako kaagad. And yun nga po, awareness lamang po ito, sana is maging aware po tayo sa mga ginagawa po natin online, especially kung pera na po yung pag-uusapan. Sana maging aware po tayo na may mga tao po talaga na gagawa ng paraan, gagawa po ng kumbaga mga bagay para lamang talaga sila kumita. Kahit na makakapang scam sila ng tao, importante sa kanila is kikita sila. Kaya ayun po,
And pasensya na po kayo. So yun po, thank you so much po. Kaya pasensya na rin po kung gumagawa po ako ng reaction video ngayon kasi kay Pugong Bihero sa team ng Pugong Bihero po kasi kailangan ko po talaga na makabawi po talaga. Kailangan ko talaga, pasensya na po talaga kayo, Sir Paul, kung ginagawa ko pa rin po yung pagre-reaction video po. Kasi kailangan ko talagang makabawi. Pasensya na po talaga. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.